Palakpakan po natin si Jesus. The best pong palakpak para kay Jesus. Okay. Praise God. Ako po ay masaya at biniyayaan po ulit tayo ni Lord ng kanyang goodness na tayo po ay makapag-gather ulit, makapag-sama-sama, kita-kita ulit tayo. Ano? At ako po ay masaya na nakikita kahit yung inyong mga mata. Ayan. Hindi ko makita yung inyong mga ngiti, pero yung mata nyo ay dumadamay Humingiti din yan. Ano? Pero paalala lang po, bago ako magpatuloy na makikisuot po ng ating mga face mask properly. So as our face shield, ayan. So kung may mga dala po tayong face shield and hoping na may dala po ang bawat isa, ay makikisuot po ng maayos. Thank you. By the way, ang title ay tuturo ko ay face shield. Joke lang po. Okay. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28. Matthew chapter 11 verse 28. At ang babasahin ko po sa inyo ay New International Version or NIV. Sabi po doon, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Babasahin ko ulit sa inyo. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan na, kayong mga napapagod, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. All you who are weary and burdened. Ano ba nakaka-burden sa buhay? Ano ba yung mga major na nakaka-stress, nakakapagod sa buhay na ito? Alam niyo po, 4 na major na bagay ang nakita ko na actually marami naman pero ito pong 4 na ito ang napansin kong nakaka-burden, nakaka-stress ng buhay. Una po ay ito, yung pilit na pag-win ng approval ng tao. Nung nag-boom po ang social media, tila baga itong social media na galing po sa wants ay nagsumiksik at nagpumilit na makasama sa needs. Ano? At dahil nga po naging para bagang part na ng need ng tao ang social media, dito na po sumunod yung sobrang tinding pangangailangan ng tao para siya'y tanggapin. Sukdo lang kung ano-ano na ang ginagawa sa sarili para lang maging quote-unquote trending. Alam niyo po ba na sabi po sa research, isa daw po sa matinding nakakapagpalungkot sa mga kabataan ngayon ay yung mababang bilang ng nagre-react sa kanyang post. Ba't ka malungkot, sis? Konti lang likers ko today. Samantalang nung panahon namin ang nakakalungkot ay yung ikaw ang kahuli-hulihang hindi natataya sa Gervais. At ikaw ang dadagit at hindi mo nadagit ang mga kakampi mo. Yun ang nakakalungkot sa amin nung panahon namin. Ngayon daw ang nakakalungkot, nakakapagpa-stress ng mga kabataan ay yung konti lang daw ang pumuso. Marami daw ang humaha. So ito po yung isa sa nakita ko, nakakapagpa-stress ng tao. Yung pilit na pag-win ng approval ng iba. Gusto nila sila connected to those who are famous. Kailangan friend ako nito. Nalulungkot kasi hanggang ngayon, 4 years ago na ang lumilipas, hindi pa ina-accept yung friend request ko. Ano pa? Ano pa ang nakaka-burden sa buhay? Mga reklamo o hinaing. Yung dumaing na ng dumaing.
Pinaglihi sa daing. Lagi na lamang wala ng bukang bibig kundi, hay, Lunes na naman. Sabi ko naman, oo nga, linggo kahapon, sunod-sunod yan. Hay, Martes na naman, oo nga, Lunes kahapon, sunod-sunod yan. Ano kang itong pinagliligalig? Hay, Biyernes na naman, oh ba? Reklamo o hinaing sa buhay, nakaka-stress din yan. Lalo pat lagi na lamang ang makikita mo it could be. Kaya nakaka-stress kasi maaaring yung tao yung nagrereklamo o nai-stress ka sa reklamo ng iba. Ano pa? Yung takot na magkulang. Yan. Nakaka-stress din daw yan. Yung tuwi na lamang ay sinisilip mo yung wallet mo. O tuwi na lamang ay kinakalog mo ang bigasan niya. Pantakal na lang ang nakalantog din ay. Wala nang bigas. Ano? O yung kapag ikaw ay sasalok ng bigas, nakakarugkog na ang tunog. Bakit ganyan ang tunog, pastor, ng bigas niya? Anong lalaki? Hindi, sayad na. Ang vapor ay sayad na. Okay? Yan ang nakaka-stress. Ano pa? Kasakiman. Yung kaya sabi nung iba, ay hindi daw, tagal na tagal daw bago natuloy ng bakunahan kasi nagpapalakihan pa raw ng komisyon. Kasakiman. Tunay kayong pastor, kaya nga may daw. Nakakapagod. No wonder ang ino-offer ni Jesus is rest. Bakit? Alam ni Jesus na ang kahaharapin natin sa buhay na ito ay mga bagay na talaga namang nakakapagod. So, sa pagpapatuloy po ng ating series na pinamagatan ko pong Experiencing God's Goodness, part po ito, at hayaan niyo po na sa biyaya ng Diyos ay mai-share ko sa inyo. Ang title po ay Rest in God's Goodness. Tayo po mag-pray. Lord, salamat po dahil napakabuti niyong Diyos. Salamat po dahil binibiyayaan niyo kami patuloy na makarinig ng iyong mga salita at mapag-aralan ito. Upang sa gayon, sa biyaya niyo'y makakuha kami ng kalakasan, ng encouragement, ng katalinuhan, mapalitan ng aming mga kalungkutan ng kagalakang nanggagaling sa inyo. Salamat po, Panginoon. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan, sinasadya man po o hindi. We ask forgiveness, O God. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. Salamat po, Lord Jesus, kasi ang righteousness niyo po ang nakikita ni Abba Father sa amin. Salamat po. Holy Spirit, we welcome you. We acknowledge your holy presence upon our midst today. We acknowledge na ikaw ang aming teacher, ikaw ang aming mentor, ikaw ang aming coach. Dwell upon our needs. We need you. Be with us today. Bless the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng mga makikinig. At salamat po for we believe great and mighty things ang ipararanas mo sa amin. Hayaan niyo pong matutunan namin, mapaalalahanan kami to rest in your goodness. Salamat po, Ama. I declare your complete victory alone and the defeat of the enemy. At wala pong ibang maparangalan, makilala, mahayag, mataas sa kalagitnaan ito, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. Salamat po, Ama. We dedicate to you this day. We dedicate to you this service. Be blessed, O Lord. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Okay. Everybody say, rest in God's goodness. Sa lahat po ng nilikha ng Diyos, isa po sa kakaiba at sabi nga ay kapansin-pansin ay pahinga. Yes, God created rest. Oh, saan po, pastor? Saan nakalagay yan? Diba? He created itong light, He created yung earth, He created the living creatures, He created the plants, and so on and so forth. Pero saan po nilikha ni Lord ang rest?
God created rest on the seventh day when He rested. Nagpahinga nga si Lord. So wala siya nilikha on the seventh day. Meron siya nilikha. He created rest. Okay? Remember, yun po ay yung unang-una, kasimula-simulaan ng lahat nung nililikha pa lamang. So ibig sabihin, ni isa doon, wala pang existing. Okay? Kaya nung sinabi ni Lord na on the seventh, He rested, He just not rested. Bakit? Hindi po napapagod ang Diyos. Sino po naniniwala rito ang Diyos ay hindi napapagod? Amen. Oh, di ba? Paniwalang-paniwala ka eh. Kasi, rebuild na rebuild sa'yo. Sa atin. Imagine kung si Lord napapagod. Matagal nang sawa si Lord kay pastor. Oh, di ko na kayo dinamay, ha? Ako na lang. Diba? So, our God is so good and our God ay Diyos na hindi napapagod. So, kung ang Diyos ay hindi napapagod, bakit siya magpapahinga? Kaya gusto ko lang maging klaro. On the seventh day, si Lord, hindi lang siya basta nag-rest kasi hindi man siya napapagod. He created rest. And imagine kung gaano ka pahinga, gaano ka halaga ang pahinga na hinighlight pa niya yon sa kauna-unahang panahon, sa kasimula-simulaan. Bakit? Napakahalaga po nito because God wants us to rest. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, gusto ng Diyos nagpapahinga ka. Huwag lang dito sa church, ha? Kasi nga, ang ganda at sarap ng tugtugan, ang lamig ng aircon, tapos si pastor, ang tagal magturo, nakakaantok. Very conducive for learning, pastor? No, for sleeping. Kaya wag mo kong tutulugan. Okay. Napakahalaga ng pahinga. Actually, marami nga po ang nagtatalo-talong mga paniniwala kung kailan ng pahinga. Sabi po sa Middle East, dapat daw Friday. Sabi po dito sa atin sa Pilipinas, Linggo. May isang paniniwalang nagsasabing Sabado kasi Sabat. Meron naman nagsabi, basta maglaan ka ng isang araw sa isang linggo, iyon na yon. Okay. Kailan nga ba ang pahinga, pastor? Basta maglaan ka ng isang araw. It just happened na dito sa ating linggo, so linggo. Kung nagkataon na tayo po nasa Middle East, for example, Qatar, Friday po tayo mag-church kasi Friday doon. Ano? So it doesn't matter. Basta nagbibigay ka ng araw na pahinga para sa Diyos. So hindi lang po ito yung pahingang pisikal, pahingang emosyonal, ano? Alam po ng Diyos, sabi ko nga sa inyo kanina na pag hinarap mo ang buhay na ito, talaga nakakapagod. Kaya nga ang offer ni God, rest. At hindi ka lang basta magre-rest. We need to rest in God's goodness. Kailangan ma-reveal sa iyo, kung aray kayo mapahinga, kailangan ma-reveal sa iyo na ang Diyos ay mabuti. Kasi imagine kung hindi revealed sa iyo na ang Lord ay mabuti, isa pa yun sa makakastress sa iyo. We've been there. Galing tayo doon sa paniniwala at pinaniwala tayo ng mga nauna sa atin at pinamulat ng mga nauna sa atin na ang Diyos natin ay Diyos nagpaparusa, period. Kailangan mabait ka kasi kung di ka mabait, magagalit sa iyo si Jesus. Imagine mo, bata pa lang, ganun na yung pinipig sa atin. Kaya lumalaki tayo, nakilala natin si Jesus na Diyos na galit. Diyos na nagpaparusa. Diyos na tila ba, nandun sa langit, may hawak na baseball bat, nag-aabang ka magkamali. Strike one. Iyon ang ipinamulat sa atin. Kaya nga ano nangyari? Ang tao, supposed to be, namamahinga sa kabutihan ng Diyos, ni hindi maipagtiwala ang pamamahinga niya sa Diyos. Bakit? Dahil kahit Diyos, ang pagkakilala niya hindi mabuti. Ang Diyos ko'y galit sa akin dahil ako'y makasalanan. Taas ang kamay ng never pang nagkasala dito since birth. Ako lang? Joke lang po. Wala. Oh, di ba? Praise God. Bakit? Normal ang mga kaharap ko. Ibig sabihin talagang walang nakaabot sa kabanalan ng Diyos dito. Lahat nagkasala. Yun naman nasabi ng Bible, di ba? Kaya nga po itong mga katotohanan ito na napapag-usapan natin, magmumulat ng mata mo, magpapalaya sa iyo.
At magbibigay sa iyo ng kakayanan, kagustuhan, na mamahinga sa kabutihan ng Diyos. Again, hindi po mangyayaring ikaw ay makakapahinga sa kabutihan ng Diyos kung hindi mo na-rebuild sa iyo na ang Diyos ay mabuti. Nakita niyo yung kanta kanina? Wala nang ibang idinidiin doon kundi, you are good, good. Hindi wala nang masabi yung composer, oh! Di kayo kung Pilipino yun, di kayo yung sagot natin, you are good, good. Ang sabi ng Pilipino, wow! Wala nang masabi, bakit? Overwhelmed na ng goodness ni Lord. Rebuild na rebuild. Na ang Diyos ay mabuti. So, the question is, papaano nga ba ako mamamahinga sa God's goodness? How do you rest in God's goodness? Paano? Number 1, stay connected to Jesus every day. Everybody say, stay connected. Once again, stay connected to Jesus. Sabi po sa John chapter 15 verse 5. John chapter 15 verse 5. Napapansin ko pagka nababanggit ko John, di mapakali si John eh. Verse yun, anak, verse. Relax ka lang, rest in God's goodness. John chapter 15 verse 5. Ang babasahin ko po sa inyo ay contemporary English version. I am the vine, Jesus said, I am the vine, you are the branches. If you stay joined to me, nakikita niyo ba yung PowerPoint? Nakikita niya? Ayan. Hindi ba maliit? Okay lang? Cute yung font size. Cute po kasi yung nag-ooperate. Niligtas na kita, nak, ha? I am the vine, you are the branches. If you stay joined to me, and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit. But you cannot do anything without me. May good news, at merong medyo bad news. Ano yon? Sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang aking mga sanga. Kung kayo'y mananatili sa akin, ako'y mananatili sa inyo, kayo'y mamumunga ng masagana. So that's the good news. Ang medyo bad news ay ito. Pero kung kayo'y hindi mananatili sa akin o wala ako sa buhay nyo, wala kayong magagawa. Bakit medyo bad news, Pastor? Good news po ito doon sa mga may relationship kay Lord. Doon sa mga connected kay Jesus every day ng kanyang buhay. Pero medyo bad news po ito doon sa mga hindi connected kay Jesus. Okay. Ang buhay po kasi ngayon, madali lalo itong i-describe sa pamamagitan po ng mga kung ano yung trending ngayon. At isa po sa mga napansin ko, na madalas connected, when we heard the word connected, ang unang-unang pumapasok sa isip natin, lalo na ng mga kabataan, ay Wi-Fi. Internet. Di ba? Pa-connect. Oy, pa-connect naman. Di ba? Ano mapapansin mo? Talaga namang walang nangyayari sa browser ng iyong cellphone unless connected ka. Hello? Pero ano mapapansin mo naman, pag connected ka na sa internet, kaya mong alamin lahat, kaya mong sagutin halos lahat, ha? Bakit? Kasi nga sabi, almost everything is in the net. Alam mo, the same thing is true when you are connected to God. When you are connected to God, sabi nga, in the book of Philippians, you can do all things. Diba? I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo, nagpapalakas sa akin. Sa pamamagitan ni Kristo. So if you are connected to Jesus, you can do everything. Okay? Pero kapag ka hindi ka connected, ano sabi ni Jesus? Para kang cellphone na walang internet.
wala kang magagawa, wala kang masusearch, wala kang makikita, wala kang madadagdag sa iyong kaalaman. Ano pa? Ang hindi po nakakonekta kay Jesus ay parang electric fan na hindi naka-plug in sa power. Di ba? Sino po rito, nung bata ka, hinihipan mo ang electric fan at natutuwa kapag umiikot? Hello? Huwag ka nang tumanggi. Alam ko, nung kasagsagan ng lockdown, tinry mo yon. Walang-wala ka nang magawa, di ba? Sino po dito nung kasagsagan ng lockdown, sinubukan mong pagbukurin ang kape, ang asukal, at ang creamer sa 3-in-1? Anong higpit, pastor, noon? Wala nga lang magawa. Boredom strikes. Muntik na. Merong muntik na daw. Ano? Eh, yung binilang mo yung buhok ng asawa mo. Pastor, ginawa niyo yan? Hindi. Buhok ni Elise. Tatry ko. Pero marami-rami na rin buhok si Elise eh. Okay. Yung electric fan, di ba, natutuwa ka lang naman eh. Akala ko ng bata ako, sinusundot ko ng ting-ting. Umiikot din naman eh. Oh. Pero mamaya, wala na rin. Ano ba ang pwede mong ihalin tulad doon sa sundot na yon, doon sa effort na yon? Yun yung mga, akala mo, yun ang pinagkukuhanan mo ng lakas mo eh. Yung mga sundot na yun, it could be your job, it could be your business, it could be your love life, it could be your loved ones, it could be your barkada, your tropa, your squad. Di ba? Yun yung mga sundot na yon. Bakit, pastor? Nakakapagpaikot din naman ng electric fan eh. Kaya lang, pansamantala lang. Limited lang. Okay? Pero, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng electric fan ha. Hindi nyo alam kung paano gumamit ng electric fan. Pag isinaksak na yan sa kuryente, and make sure, yung pansaksak lang ang isasaksak mo ha, hindi damay ang daliri mo. Pag isinaksak mo yan, at tinurn on mo, everybody say turn on. Mabubuhay yan, dire-diretso yan. Hanggang may kuryente, may ikot ang electric fan. Bakit ko po hinighlight yung turn on? Marami po, connected naman kay Jesus, pero di naka-turn on. Hello? Kilala na si Jesus long time ago. Pero hindi naka-turn on ang relationship. Naka-turn off. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, turn on ba ang relationship mo kay Lord? Hindi sapat na kilala lang. Dapat naka-turn on ang relationship. And when we say, in a relationship, may constant communication, nagmi-meet kayo madalas, alam niya kung anong gusto mo, alam mo din ang gusto niya, at hindi lang basta alam, ginagawa niyo yun together. Hello? Sino po rito yung naging favorite mo rin nung unang labas yung Chichirian Tatos? Na ngayon na-discovered mo na tahos pala yan. Sina? Pasensya na kayo, alam ko mga RK kayo eh. Ako talagang ganun-ganun lang mga merienda ko noon eh. Siguro mga merienda nyo, mga Hello Panda, mga merienda nyo eh. Oo. Yung mga Cheetos, yan ang mga merienda nyo eh. Kasi ako pom-poms eh, kayo Cheetos, yung mga ganun. Lays. Ako kasi, boy bawang. Okay, anyway, kunyari, nakaka-relate kayo doon sa tatus, natahos pala. Ito po iyan ang mga mabenta sa amin ni Pastora ng mga ligawan days namin eh. Tatambay kami sa tindahan ni Kadoming. Pagkatapos ng practice ng worship team. At magme-merienda kami. Siyempre, yun lang apor di pastor eh. Stick o, tatos, yun lang. Mabuti na magaling mag-appreciate ang aking asawa. Okay. Wedding anniversary po kasi namin today. Kaya,
Lagi kong naaalala yung mga ganung bagay. Ano? Thank you. Okay. Stay connected to Jesus every day. Hindi mo kayang gawin na mamahinga sa goodness ni Lord kung ikaw ay nakasaksak sa iba. Sabi mo nga sa katabi mo, oh. Lalo pang hindi ka makakapahinga, listen to this church, ha? Lalo pang hindi ka makakapahinga kung pilit mong isinasaksak ang sarili mo sa iba. Mas nakaka-stress yung kapatid. Kaya nga, matuto ka kay Moira, matuto kang magpaubaya. Hindi ko alam yung kantang yun. Narinig ko lang kay Pastora yun. Tapos hindi rin naman niya masyado pang alam yung kanta. Naalala ko lang yung title. Nakaka-stress yan, kapatid. Ang Diyos ay merong inilaan lagi para sa atin. Okay. Huwag mong ipilit ang sarili mo. When you feel hopeless, choose to think about the one thing you know will lift your spirit. Kapag ikaw ay hopeless na, pag ikaw ay feeling mo pagod ka na, dahil nga sa pilit na pag-connect sa iba bukod kay Jesus, alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo po, si Prophet Jonah, dumating po siya doon sa punto na siya ay down na. Bakit? Kasi nga, pinipilit niya ang isang bagay na hindi naman yun ang pinagagawa ng Diyos sa kanya. Sounds familiar? Down, stress na kasi uulitin ko ha. Gusto ko umalingaw-ngaw sa tenga mo eh. Kasi pinipilit niyang gawin ang bagay na hindi naman yun ang ipinagagawa ni Lord sa kanya. Sino nagsasabing, Pastor, tama na, masakit na? Down siya, stress na stress siya. Bakit? Sabi ni Lord, Jonah, pumunta ka sa Ninive at sabihin mo, pag di sila nagbago, after 40 days, gugunawin ko na sila. Ano sabi ni Jonah? Ayaw kong sabihan ng mga yun, Lord. Gusto ko nga magunaw na mga yun. Hindi naman nga mababait ang mga yun. Kaaway nga yun ng Israel. Yan yun na, Lord, magunaw yan. Ang hirap nun para sa kanya, bakit? Pinapabless ni Lord ang kaaway niya. Hello? Yung sasabihin sa iyo ng Diyos ngayon, anak, di ba napakabuti ko at napakaganda ng araw na ito? Opo, Lord. O siya, lapit doon sa kababag mo ha at yapusin mo at bigyan mo ng 1,000. Di-relate ka na ngayon kay Jonah. Yun eh. So, stress na si Jonah, hirap na siya. Kasi, ayoko nang ulitin. Kasi pinipilit niyang gawin yung bagay na hindi naman yun ay pinagagawa ni Jesus sa kanya, ni Lord sa kanya. Okay? At nung stress na siya, nagmuni-muni siya. At, take note ha, ibang klaseng muni-muni ang ginawa ni Jonah. Hindi sa pararang, hindi sa ilalim ng puno, hindi sa malamig na lugar. Malamig-lamig din naman nga, masaba-sapa. Saan? Sa loob po siya ng higanting isda. Kaya yung mga may pinagagawa si Lord at hindi yun ang ginagawa ha, wag mong intaying ipaluno ka ng Diyos sa isda. Pastor, wala naman pong gayong kalaking isda na ngayon sa panahon natin. Ayun na nga mas mahirap, pag pinalunok sa delays. Mas magaling pa yung nalunok ng malaking isda si Jonah eh. May tendency talagang mailuwa ng buo at buhay pa. Pag pinalunok ka ni Lord sa galunggong, ibig sabihin ngangat-ngating ka muna. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner. Pag may pinagagawa si Lord, gawin na natin. Okay? Naks naman, yung isa naman niya, yung crush yata ang kinakausap eh. May pinagagawa si Lord, gawin na natin. Alin ka naman? Sabi sa salita ng Diyos, love one another. Naks, love your neighbor as you love yourself. My neighbor, I love myself.
And I love you too. Nakso. Yun naman ang inino-notes ng mga boys, hindi yung mga nasa dyan topic. May Jerome, ha? Malaki ang pangarap ko sa Jerome. I can see a pastor of multitude. Kaya pag may mga girls na sabihin mo, sorry, not my priority. Ayos ka? Parang nasa maloob mo. Okay, tuloy na natin. Si Jerome na may pinasasaya ko lang. Ako yung masayang nakikita lagi. Ya? Okay. At dahil stress na si Jonah, napagmuni-muni niya, wala pala talaga akong dapat ibang kinokonektahan kundi ang Diyos. Kaya dapat ang ginagawa ko ay ang kalooban ng Diyos. Singit din lang. Bakit yung iba, kahit kilala na at alam na, revealed na ang goodness ni Lord sa kanila, ba't ayaw pa rin kumonekta? Umiiwas kasi nga, may pinagagawa si Lord, ayaw gawin. So, umiiwas na lang. Di ba ganun ang ginagawa natin sa bahay pag may pinapagawa si nanay? Parang nag-i-smoke screen ka. Hindi, parang hindi ako makita ni nanay. Tago sa kwarto, may pinagagawa. Makakalimutan na ni nanay. Diba? Oh. Pero si Jonah, napagtanto niya, sabi niya, babalik ako kay Lord. Kukonek ako kay Lord. Sa kalagitnaan ng stress, ano ang sinabi niya? Jonah chapter 2, verse 7. I will read this in the Living Bible version. Sabi po ni Jonah, when I had lost all hope, I turned my thoughts once more to the Lord. Ganda. When I had lost all hope, I turned my thoughts once more to the Lord. Pag nanghihina ka na pagod ka na sa stress ng buhay na ito, connect to God. Once again, ibalik mo ang iyong pagtingin sa Diyos. Connect to God. Sabi po ni Cory Ten Boom. Ayan, ganda pangalan na, no? Cory Ten Boom. Siya po ay isang Nazi death camp survivor. Nung panahon po ni Hitler, may mga pinahirapan, pinapatay. Siya po isa sa survivor. Sabi niya, if you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. If you look at God, you'll be at rest. Nga naman eh. Pag tumingin ka sa paligid mo, malulungkot ka. Tumingin ka sa salamin, sa sarili mo, may stress ka. Di ba? Parang, ay, nakaka-stress naman ng paligid. Makapasok na nga lang sa loob, makapag-selfie. Di ba? Sino yung nagulat na sa sarili? But if you look at God, you'll be at rest. Connect to God. Connect to Jesus. Gusto mo makapahinga? Connect to Jesus. Napakalaki pong bagay ang nangyayari kapag meron kang talagang tinitingnan. Alam mo, malaking bagay yun eh. Yung pag may tinitingnan ka, may nagagawa sa'yo yun. Yung kung ano yung tinitingnan mo. Manood ka na manood ng sunod-sunod na komersyal ng Jollibee. Ano kayo mangyayari sa iya? Talagang gustong-gusto ko na ng Jolly Spaghetti. Di ba? Manood ka ng manood ng mga commercial ng mga o kaya yung mga sa YouTube, yung mga nagpo-post na naglalaro ng Mobile Legends. Manood ka ng manood, mamaya pa, nangangatul ka na. Di ba? Ganun yun eh. Kung anong tinitingnan mo eh. Tingnan mo na tingnan ang picture ni Crush. Mamaya pa, kinakantahan mo na rin yan ng You are good. Idolatry na yun. Sabi po ni parang Rick Warren, kukunin ko ito ninong ni Elise. Sana mag-reply. Sabi ni Rick Warren, everything depends on where you're looking.
ang laki-laki talaga ng nangyayari sa tao o ang laki ng nagiging resulta sa tao nang tinitingnan niya. Kaya nga ang bilin po ng Bible, fix your eyes to Jesus, the author and finisher of your faith. Ituon mo ang iyong paningin kay Jesus para kay makapahinga. Tingin ka ng tingin sa iyong tubal. Kaya na ikinamimili pa kanina. Sino ang pipiliin? Gusto mo mag-church pero gusto mo rin maglaba. Tingin ang tingin sa tubal. Tingin ang tingin sa bigasan. Tingin ang tingin doon sa natapos mong exam. Huwag mong toong titigan yan. Papasa ka pag tinitigan mo yan. Bawi sa susunod. Di pa naman tapos eh. May naiyak na rin eh. Mamaya, hindi pa naman tayo ministering eh. Tumingin ka kay Lord. Sino po dito gusto makapahinga? Amen. Tumingin ka kay Jesus. Huwag kang titingin kay pastor. Matatawa ka. Huwag kang titingin sa life group leader mo. Dahil makikita mo, may mga kulang din sila. Di sila perfect. Katulad ko. Di ako perfect. Tumingin ka kay Lord. Mapapahinga ka. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, tumingin ka kay Lord. Sabi nung isa, o kay Lord ka tumingin, kanino pa kita napapansin, tingin ka ng tingin sa akin. Minsan kasi yung mga boys, matitindi talaga eh. Alam mo yung kahit may face mask yung girl, kita niya kung gaano kaganda. Sino nagkwento niya sa inyo, Pastor? Si Jerome. Oh. Sabi ko sa inyo, papastorin yan. Number 2. Replace your complaining with gratefulness. Di ba sabi ko sa inyo, isa sa nakaka-stress sa buhay ay yung pagre-reclamites. Madami po sa Bible mga iba't ibang tribo, di ba? The Ammonites, the Hittites, diba? At meron pong isang nakasurvive na hanggang ngayon abot sa Pilipinas ang lahi, the Reclamites. Mga reklamo ng reklamo. Okay? Tagal na tagal ng bakunan yan. Sulong, una na. Ayaw naman. Sila na muna. Ay, bakit natatagalan ka? Ayaw mo naman palang mauna. Sila na muna. Dali mo. Replace your complaining with gratefulness. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 14. NLT. Do everything without complaining and arguing. Ang bilin po ni Pablo sa church, gumawa ka. Pero kung gagawa ka, huwag kang reklamo ng reklamo. May kilala kang ganon? Masipag naman eh. Kung gaano lang kasipag sa paggawa, ganon din kasipag ang bunganga. Ako nalalagi din ay, ako nalalagi din ay sulong, alis na din yan, kayo pinagagawa sa iyaw. Kakarindi eh. May sasabihin ako sa inyo. Mga Marta, makinig kayo sa akin. Bakit mga Marta? Mamaya ako sasabihin. Mga Marta, makinig kayo sa akin. Kung ikaw ang gumagawa sa bahay, at madalas ikaw ang gumagawa nun, huwag mong isiping inaabuso ka. Pastor, inaabuso naman po talaga eh. Huwag mo nga isipin! Sabi ko nga sa inyo, depende sa tinitingnan mo. Malaki resulta. Ang tingnan mo ay bright side. Okay? Ano po ang bright side, Pastor? Privilege na makapaglingkod. Okay? Remember, Jesus came, for the Son of Man came, not to be served, but to serve. Si Jesus daw naparito hindi para magpalingkod, kundi maglingkod. Kasi kung ang gusto ni Jesus, ang intention ni Jesus, kaya siya naparito ay para siya ipaglingkuran, di dapat dumating na siyang hari. Pero nakita niyo, dumating siyang isang simple lamang. At siya pa nga mismo naglingkod. Hinugasan pa nga niya ang paa ng mga disciples niya eh. Oh. Sabi pa nga ni Peter, tatatay mo na Lord, wag, bakit naman ninyo hugasan ang paa ko? Ay sabi ni Lord, may blessing.
Siya, sige ho, liguan nyo na ako. Siya'y lingkod. So, privilege yan. Ano pa? Kung ikaw ang gumagawa sa bahay, magpasalamat ka kasi they are trusting you with that matter. They are trusting you ng bagay na iyon. Sino po yung lagi nagluluto dito? Sa bahay po, ako yung super blessed kasi si Papa lagi nagluluto. At yung mga nakatikim ho ng luto ni Papa, ay, alam nyo na. Di ba? Kaya talagang para sa amin, biyaya ang mag-diet. Biyaya. Masarap eh. Mamaya ha, may pagsasalu-saluhan tayo ha. Si Papa po nagluto. Bakit? Wedding anniversary ho namin mag-asawa. Okay. Paano daw yung mga nasa live streaming? Pwede po kayo mag-join sa amin, kumain via live streaming. Okay. Ituloy ko ha. Pinagkatiwalaan ka, for example, sa pagluluto. Alam mo bang pinagkakatiwalaan ka sa lasa? Pinagkakatiwalaan ka sa menu. So, every time that you're cooking, huwag ka nang lagi na lang ako. Huwag na. Magpasalamat ka, wow. Kahit garne ang luto ko, pinagkakatiwalaan ako. Yun naman mga kakain na laang, huwag naman na kayo reklamo ng reklamo. Kakain na nga laang eh. Ang mga reklamo, tuturuan ko kayo ganito magreklamo. Kailan ka ako makakakain din ng hindi masarap? Ganun ang mga reklamo. Lagi na lang rin. Dadagdagan na naman ang paborito ko eh. O kaya ang mga reklamo, alam nyo, kahirap ka kumain dito. Pastor, mahirap, hindi magandang reklamo yun. Ay dahil lang lagi ka mapaparami at masarap. Kayo, hindi yung naman na eh. Dalagang bukid na lapad na naman ang ulam eh. Nakakasawa na yan. Mahal yun. Blue marlin na naman tanigi. Hindi ka kinasawa. Di yan. Yak! Yabang. Okay. So, replace your complaining with gratefulness. Alam niyo ba sabi sa science? Proven na po nila na yung complaining at saka yung being grateful o pagpapasalamat ay parehong may matinding impact sa health. Alam niyo yon? Di ba? Yun daw pagrereklamo is an unhealthy emotion. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, hindi pala healthy yung pagrereklamo. Bakit? Yan yung nakaka-stress eh. Sabi ko sa inyo, yan yung nakakapagod. On the other hand, sinasabi rin po naman na yung pagiging grateful o mapagpasalamat is the healthiest emotion. Talaga? Okay? Kasi yun daw pong pagiging mapagpasalamat ay nag-uutos sa utak na mag-release ng serotonin, dopamine, and oxytocin. Pastor, ano ba ito? Science class? Hindi, para lang, sabi ko nga sa inyo, pag umattend kayo, madami tayong matututunan lahat. Okay? Ano ba yung mga chemicals na yon? Yun po yung mga chemicals that boost happiness and lower stress. Okay? Most especially yung dopamine. Kilala ko yan eh. Kasi sabi po doon sa isang nabasa ko, manood kayo ng yung mga TED-Ed. Maganda yon. Pagka kumakain ka daw ng sweets or mga starchy food, ay nag-re-release yung brain mo ng dopamine. At it makes you feel good. Diba? Kaya di ba, sino yung mga pag malungkot siya kumakain siya ng chocolate? Meron ba? O matatamis? O ang tendency mo pag malungkot ka ay kain mode? Meron? Di ba? Mag-usap tayo mamaya ha. Kasi mukhang lagi kang malulungkutin eh. Biro lang. Okay. So again, sa halip na ikaw ay maging marareklamo, magpasalamat, matutong magpasalamat. Yan ay isa sa paraan para ikaw ay makapahinga sa goodness ni Lord. Alam mo ba na yung hindi pagiging grateful o mapagpasalamat ay isa sa kasalanan ni Satanas kaya siya na-kick out sa langit?
Pastor, tagalangit po talaga si Satanas? Oo, si Lucifer. Tagalangit talaga siya nung una. Actually, worship leader yan eh. Isa sa napakagandang angel. Kaya lamang, yung kagandahan niya, sa halip na ipagpasalamat ay pinagmalaki pa at naghangad pa ng mas mahigit. Na ang sabi, gusto ko, mahigitan ko pa ang Diyos. Ay, mapakatindi naman ang pangarap mo. So sa halip na maging mapagpasalamat dahil siya ang pinakamagandang angel, ano nangyari? Yumabang pa. At yun po ang nagtulak para siya'y ma-kick out sa langit. Kaya, yang mga hindi mapagpasalamat, bagkus nagrereklamo pa, itigil mo na yan. Hindi yan pwede sa langit. Sino po dito gusto na sa kahuli-hulihang panahon siya ay makasama sa langit? Amen? Yun naman talagang gusto natin di ba? So, mag-practice ka na ng pagiging mapagpasalamat kasi hindi pwede sa langit ang mareklamo. Sabi mo nga din sa katabi mo, pwede na ba sa langit ang ugali natin? Kasi kung hindi pa panlangit yan, sa biyaya ng Diyos ay ayusin na natin. Mamaya ay bumalik si Jesus, may screening. Hindi swab test, hindi gaganunin ng thermometer. Titingnan ng iyong ugali. Hindi wala naman tanggihan doon, wala makakatanggi doon. Aray, matatampuhin pa, hindi ka pwede. Paano ho yun, Lord? Meron pa pong next batch, wala na. Ang Pilipino mahilig sa next batch. May susunod pa po. Bakit ga? Laging doon ho ako sa susunod. Susunod. Mga Pilipino ho, huwag tayo masanay sa gayon. Pagpasok sa langit, wala na susunod. Saka yung mga singit na singit sa pila, bawal singit doon ha. Nasanay sa picture, walang picture down. Ay, ikaw na bahala din ha. Sulong, suhulan mo mga anghel daw. Romans chapter 1, verse 21. Pwede niyo po ba akong tulungan magbasa? 1, 2, 3, go. Yes, people knew God, but they wouldn't worship Him as God or even give Him thanks. And they began to think up foolish ideas of what God was like. As a result, their minds became dark and confused. Alam niyo ang nangyayari? Isa pa sa nagiging resulta sa tao kapag hindi siya mapagpasalamat ay ito. Nag-iisip sila kung ano-ano ang mga hindi magandang bagay at ang resulta, gumagawa sila ng mali. Bakit? Ang hindi daw kasi mapagpasalamat, ay parang nag-aalis sa Diyos sa picture. Hindi akong pagpasalamat. Bakit? Wala mo akong pasasalamatan. Madalas dito yung mga nagkiklaim that they are self-made man. Alam niyo yung self-made man? Yung sa pamamagitan ng aking tiyaga, pawis, pagod, puyat, ay naabot ko kung ano man ang meron ako ngayon. I'm a self-made man. Yan yun Di ba? The problem with the self-made man, una nga, hindi siya magpapasalamat. Padalawa, self-made man worships his maker. Ang mga tao daw na self-made, they will worship their maker. Self-made nga so sinong i-worship niya? Self. Pero ano sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 4, verse 7. 1 Corinthians chapter 4, verse 7. What do you have that God hasn't given you? Ano daw ang meron ka ngayon na hindi rin lang naman galing sa Diyos? And if all you have is from God, why act as though you are so great and as though you have accomplished something on your own? Ano daw meron ka na hindi galing sa Diyos? At kung ang lahat ng meron kay galing sa Diyos, bakit umaakto ka as if ang lahat ng iyong na-achieve, na-accomplish ay dahil lamang ng sarili mo? Ay, mahirap yon. Ano pa? Alam mo ba na yung pagiging hindi mapagpasalamat at lagi na lang ang pagrereklamo ay yan ang pinagsisimulan ng atheism?
Oo, pastor, patindi na ng patindi. Nagre-reklamo lang kanina hanggang sa atheism na. Matindi. Wow! Sapagkat sabi ko nga sa inyo kanina, pag hindi ka mapagpasalamat, inaalis mo sa picture ng Diyos na dapat ay lagi mong pinapasalamatan. At maya-maya pa, hindi ka na maniniwalang may Diyos. Dahil hindi ka na nagpapasalamat ka na lang sa sarili mo. Everybody say, ako'y naniniwala sa Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sabi po sa Psalm chapter 16, verses 1 and 2, protect me, God, because I trust in you. You are my Lord, and every good thing I have comes from you. Ganda. Sabi ng psalmist, ingatan niyo po ako, Lord, dahil ako'y nagtitiwala sa iyo. Ikaw ang aking Diyos, at lahat ng mabubuting bagay na meron ako ay galing sa iyo. Only yung mga taong mapagpasalamat lamang ang makakapagsabi niyan. Ang kailangan may magtiwala. Kasi, malaki rin po ang role ng trust eh. How can you thank God if you can't trust Him? Sabi nga uli ni Corrie ten Boom, si Corrie ten Boom na naman, pastor, yung kino-quote mo, mamaya i-explain kung bakit. When a train goes through a tunnel and it's get dark, you don't throw away the ticket and jump up. You sit still and trust the engineer. Nga naman eh, sino ka rito naka-experience na sumakay ng train or ng kung ano man, tapos may dinadaan ng tunnel, madilim. Nagpapanik ka ba at gusto mo nang bumaba? Di ba hindi? You just trust the driver. You just trust the engineer of the train or whatsoever kung sino man nagda-drive. Umuupo ka lang, tahimik ka lang, at naniniwala kang makakarating ka sa paroroonan mo. The same thing is true sa ating relasyon sa Diyos. Nadaan ka minsan sa madilim, sa mahirap, pero rest in God's goodness. Dadating din kayo ni Lord sa mismong patutunguhan nyo. Magtiwala ka lang. Okay? Sige, palakpakan natin si Jesus. Pangatlo, lapit na ako matapos kasi 4 lang ito eh. Pangatlong paraan for us to experience rest in God's goodness, stop being stingy and start being generous. Di ba nabanggit ko sa inyo kanina, isa rin sa nakaka-stress, nakakapagod sa buhay na ito ay yung takot na magkulang. At ang mga taong takot magkulang, ang tendency nila ay maging madamot, kuripot. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, walang kuripot dito. Sa kabila naman, sabihin mo, walang madamot dito. Beke naman. Ano ba? Okay. Ang tao po ay napapagod sa buhay kasi takot na takot magkulang. Pero ano ba sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, mga ibon sa himpapawid, hindi marunong magtrabaho, hindi marunong mag-ipon, walang alam kundi magtutwit-twit-twit lang. Ano? Ay hindi ginugutom ng amang nasa sa langit. Ay ikaw pag naman ang gutumin ng ama, mas mahalaga kang hamak kaysa sa ibon. Alam nyo, minsan nga lamang itong verse na ito, ginagamit ng mga tamad at ayaw magtrabaho. Sabi ng mga tamad, sabi nung ina, hoy, kayo magtrabaho. Hindi ka nagtatrabaho. Born again ka pa? Tapos di ka nagtatrabaho? Sumagot naman itong si born again ayaw magtrabaho. Inay, nasusulat na kung yung mga ibon po sa himpapawid,
Hindi marunong magtrabaho. Hindi nagtatrabaho, inay, basahin nyo, imulat nyo ang inyong paningin. Hindi nagtatrabaho. Hindi ginugutom ng kanilang ama sa langit. Ako pagadaw, ang gutumay, mas higit ako mahalaga kaysa sa mga ibong. Kaya alam nyo mga nanay, maganda rin na dapat nakaka-attend kayo para alam nyo kung paano sumagot. Lagi na lang kasing mga anak ang nakikita ko sa church. Kaya pag nag-usap kayo at Bible ang pinag-usapan, wala kayong magawa sa inyong anak. Kaya nga ako'y natutuwa doon sa mga nanay na nakaka-attend. Mga nanay na hindi maka-attend dahil meron kayong ibang ginagawa, lagi po tayong mag-join ng live streaming. Para alam nyo kung paano sumagot. Tuturuan ko kayo ngayong sumagot. Paano maganda sagot, Pastor? Garinay. Sabi nung ina. Ako na may alam ko yan. Nababasa ko yan at naririnig ko yan. Ako'y nag-join ng live streaming. Max. O nga, yun pala naman inay. Alam nyo naman pala. O siya, sige ha. Sabi mo nga, yung mga ibon, hindi nagtatrabaho pero pinapakain. Oo, alam nyo naman pala eh. O sige, pabuhat ngayon, kung ano kinakain ng ibon, yun nang kakainin mo. Bakit pa? Hindi ka nagtatrabaho eh. Ano kang kinakain ng ibon doon sa labas? Ay, mga guyam ho eh. Mga patak-patak lang ho eh. Siya, sulong na at baka maunahan ka pa. Sabi ko sa inyo, kayo'y mag-a-attend mga nanay para alam nyo kung paano sasagot. Ba't ka ako napapunta doon? Huwag maging kuripot. Inay, huwag daw maging kuripot. Ay, dalamangan na naman. Hindi umattend ngayong Sunday yung inay eh. Di, yung anak na naman ang nagwagay. Aray ko? Sabi po sa Malakay, chapter 3, verse 10. Ang babasahin ko po sa inyo ay Good News Translation. Yan. Alam nyo, maganda yung natitingnan nyo yung iba't ibang translation sa version para mas lalo nating naiintindihan, nai-enjoy yung word ni Lord. Sabi po dyan, bring the full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. Everybody say, abundance. Everybody say, all kinds. Everybody say, good things. Wow. Sino po dito ang sa tingin mo mapapagod at mai-stress ka pa sa buhay kapag you're experiencing abundance? Ay, nakakapagod. Ano ang kinakapagod mo? Ang hirap magbilang ng pera. Sino gustong mapagod sa ganon? Talagang malaki pangangailangan. Sino po ang malulungkot o may stress kapag you have all kinds ng bagay na kailangan at gusto mo? Yung you're not just yung ikaw ay hindi lamang merong needs, you can also acquire your wants. Lagi po naming declaration at prayer mag-asawa yon sa JA1 San Jose family. That Lord, you will bless this church na hindi lang po yung needs, but also kaya po nilang i-purchase yung kanilang wants. At nakikita ko may mga nangyayari na eh. Ano? Sino po rito yung nai-stress pa kapag you are surrounded with good things in life? May nai-stress pa ba? So tama. Ang sabi ng Diyos, rest in my goodness. And it will only happen kung ikaw ay hindi madamot, kung ikaw ay hindi kuripot. Bakit? May universal law na inilatag ang Diyos at ano yun? The more you give away, the more you're going to get. Ito po yung universal law. Ito yung batas na ang Diyos mismo naglatag. Ano? The more you give, the more you will receive. Kaya nga't baka ang blessing ay maganait kasi ang kamay mo pag bumubunot sa bulsa, saksakang kaganait. Lagyan mo ng langais.
Bakit ganito? Bakit po gusto ng Diyos na tayo ay maging mapagbigay? He did this because God wants you to become more like Him. Sino po naniniwala ang Diyos natin giver? Sino po naniniwala dito na ang Diyos natin hindi madamot? Sino po naniniwala dito na ang Diyos natin hindi kuripot? Imagine ang Diyos na kuripot. Ala, yan naman mga tao, yan naman hindi rin naman. Tama na ang isang klaseng isda. Nung lumilikha, sige, likhain natin ang isda. Ilang klaseng isda? Tama ng isa, galunggong na laang. Nakakasawa ang galunggong. Papasok ka sa palengke. Ilan ang pwesto doon? Lahat ng tinday galunggong. So, okay, bili ka na din, masarap ang isda ko. Ano yung pinagkaiba niya? Pare-pareho lang yan. Imagine a life na isa lang klase ang isda. Galunggong. Pero imagine naman ninyo, kung gaano ka-generous ang Diyos natin. Isda lang, ipagkakadaming pagpipilian. Sa palengke ho ng Rosario, ay mamalingki kayo din pang Biyernes, sa dami yung pamimilian. Kabi-kabila, tilapia bangaws, tilapia bangaws, tilapia bangaws, awa ka sa tilapia at bangaws. Lapit na lapit sa San Juan, tilapia at bangaws ang isda. Tunay naman. Mas malayong hamak naman yung Taal. Kalapit ng San Juan, ewan. Bakit gayong isda ng San Juan, dinadala na sa Maynila, di na nadaan sa Rosario? Anyway, ako'y nagpapasalamat, Lord, di ako nagre-reklamo. Imagine ang Diyos, kung ang Diyos ay kuripot. Pero ang Diyos ay generous. Kaya nga gusto ni Lord na tayo ay makahawig niya. Our God ay generous God. God is a giver. At lahat ng meron tayo is resulta ng kanyang generosity. That is why the more generous you are, the more mong nakakamukha ang Diyos. And the more that God will let that overflowing blessings come unto your life. Sinong may gusto nun? Amen? Kaya wag ka ng kurips. Wag ka ng madam. Ha? Sabihin mo nga, kung babae ang katabi mo, hindi ka na madam. O kung lalaki naman, sabihin mo, hindi ka na kurips. Mahirap yun, ng pangalan ng kapitbahay mo si madam at si kurips. Anong address? Barangay Kadamutan? Okay. Tama na, at baka may masabi akong hindi maganda. Yan. Papakilala ko na sa inyo yung kanila upang kinukote, si Corrie Ten Boom. Yan. Sino ba yung si Corrie Ten Boom? Hanap sa pangalan eh. Ano? Siya po ay isang Dutch. At malaki po ang naging impact niya, lalo't higit noong panahon ng Nazis o ni na Hitler. Si Hitler po kasi galit na galit sa mga Hudyo. Hindi ko alam kung bakit. Actually, walang nakapag-explain. Maraming kuro-kuro, pero isa lamang ang nakuha nila sa bibig ni Hitler. Gusto niya na ang mga Germans, naniniwala kasi siya na ang mga Germans ay yung superior race. Na ang Germans ang pinakamagaganda. Gaganda pa naman niya sa Pilipinang kayumangging kaligatan. Parang aking wife. Dito na. Naniniwala siyang ganon. At ayaw niyang mahaluan ng ibang lahi. Bakit? Papangit daw. Matindi nito si Hitler. At anong ginawa niya? Naniniwala siyang ang mga Hudyo ang pinakapangit. Kaya gusto niyang ubusin ang mga Hudyo. Sabi mo nga sa katabi mo, ang pangit daw uubusin. Oh, bakit ka natawa? Ano sabi ng katabi mo? Hindi ako natatakot. Bakit? Lalaban ako. Pangit pala. Sabi nga ng anak ko, at malamang naririnig niya ito, don't say pangit, that's not nice. Pag tinanong mo why, because for abayment and aduis. Ano daw? Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam yon.
kung ano yung abayment and aduis. Anyway, ito pong si Corrie ten Boom at ang kanyang pamilya, ang ginawa po nila, yung mga ilalagay na sa smoke chamber, yung mga papatayin na mga Hudyo, inaampo nila. Inaampo nila. Ipinapasok nila sa bahay nila at sasabihin nila, aray, katulong namin, aray, empleyado, di na aray, arbor na. Ano ngayon? Ano yung tuta? Gayon. She worked with her father, Casper ten Boom, her sister, Betsy ten Boom, ayos ang pangalan nila, and other family members to help many Jews escape from the Nazis during the Holocaust in the World War II by hiding them in her home. Tinatago, inaampon para hindi patayin ng mga Nazis. Okay? At anong highlight dun, Pastor? Bakit mo yung kinukwento? May giyera, may taghirap, may taggutom. Pero sa kalagitnaan ng hirap, sa kalagitnaan ng kakulangan, sa kahirapan, nag-aampon ito at tumutulong. Hindi naman pwedeng tago lang sa bahay, walang kain. Hoy, tara, hindi, tamago kayo din eh. Tago lang ha, walang kain. Para mga Batanggenyo na, ay, daan mo na! Ay, kain! Pagdaan eh, kakain ka nga, hindi ka Batanggenyo, halimbawa, tinunay mo, kakain daw, kakain. Tara. Pagdating mo eh, nasan ba ang pagkain? Paubos naman ha. Kulang pa sa kanila. Kaya nga mahirap din yan, wala ipapaliwanag mo. Pag hindi Batanggenyo, baka makadaan nga. Tatago lang, walang kain. Siyempre, pinakain nila yun, inalagaan nila yun. Yung mga may sakit, ginamot, ginastusan sa madaling salita. Ano nangyari? Aba, tumanggap po si Corrie ten Boom ng recognition from the Yad Vashem Remembrance Authority. Ito po ay isang council na kung saan sila po yung mga nagbibigay ng parangal sa lahat ng tumulong sa mga Hudyo nung panahon ng Holocaust. At siya po ay ibinilang sa isa sa mga, or inawardan siya ng Righteous Among the Nations. Wow! Pinarangalan siya ng ganun. Ano pa? Siya po ay napaka-blessed because she lived a long and satisfied life of 91 years old. Namatay siya at the age of 91. Wow! Super blessed, mahabang buhay. At ako po ay naniniwala na kung siya ay pinarangalan dito sa lupa, ako'y naniniwalang napasok-pasok na bungad pa lang yan sa langit, pinararangalan na yan daw. Bakit? Sa panahon na hindi na ina-expect na maging generous, dun pa siya naging generous. Church, ito'y panahon na hindi talaga ina-expect ang generosity, di ba? Ito yung panahon na kung saan talagang tao nag-iisip na sarili. Pero hindi ka magpapadikta sa takbo ng mundong ito. Ikaw ay hindi takot magkulang, kaya ikaw ay generous. Ang taong mayroong relasyon sa Diyos, hindi takot magkulang, siya ay generous. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi ako takot magkulang. At ipakikita ko yon. Sige, sabihin mo, at ipakikita ko yon. Sa pagiging generous. Amen? Pwede ko ba marinig ang the best sa palakpak kay Jesus sa mga generous? Lastly, number 4. Paano tayo makaka-experience ng rest in God's goodness? Stop comparing and start being content. Alam niyo, isang nakaka-stress, yung lagi mo nalang kinukumpara ang sarili sa iba. Nakaka-stress yan. Bakit ang tangos ng ilong nun? Bakit yung ilong ko? At least nakakahinga ako. Bakit ang ganda ng complexion niya? Ano ba talaga magandang complexion? Maputi ba? Morena? Katamtaman? Madilaw? Ano ba talaga? Diba? Tao lang naman na nagseset niyan. Wala namang sinabi sa Bible na at ang mga mapuputi ang maganda. Wala man sinabi sa Bible na at ang mga morena ang maganda, na ang mga tan ang maganda. Wala sinabi down.
Ang sabi doon, yung ganda ay lilipas. Pero yung gandang sa loob, yun ang mahalaga. Yun ang sabi sa Proverbs. Kaya pagandahin loob. Paano, pastor, maglalagay ng lotion sa loob? Bahala ka na. Sabi po sa Ecclesiastes, chapter 4, verse 6, "It is better to be content with what little you have. Otherwise, you will always be struggling for more." Nakita niyo yung stress? You will always be struggling for more. And that is like chasing the wind. Yun ang nakaka-stress. Sino po rito nakakita na o may kilala nang hahabol ng hangin? May problema yaw. Meron akong kinarinig na nung yun daw nakita niya sa school, yun daw yung kinakausap yung mga damaw. May narinig akong gayong kwento. Pero yun ang hahabol ng hangin, wala pa akong nakilalang gayaw. Pero mahirap na rin yun, yung kinakausap ng mga damaw. Kamusta ka? Ikaw, tropa, kamusta, Abir? Sabi, mas maiging maging kontento. Kasi pag di ka na kontento, you will always be struggling for more. Kaya ang tao ay laging pagod because they want more. They want more. Walang contentment. Babalansihin ko. Lapit ako matapos. Contentment is not abandoning your ambition. Ang pagiging kontento ay hindi nangangahulugang hindi ka na mag-ambisyon. Magiging mas klaro sa atin kung ano contentment. Kailangan niya, meron kang ambition in life. Kailangan meron kang goals. Kailangan meron kang dreams. At yan ay binigay ni Lord sa iyo. Ang pagiging kontento po simply means you don't need more in order to be happy. You are happy sa kung anong meron ka. That's being contented in life. Siyempre, masaya ka din pag naroong nadadagdag. Pero kung wala pang madadagdag, masaya ka sa kung anong meron ka. That's being contented in life. Okay? Hindi ko sinasabing, ako, kontento na ako sa buhay. Paano mo nasabing kontento ka na sa buhay? Hindi na ako naghahangad ng iba pa. Ay, hindi yun kontento. Ang tawag doon, tumigil ng mangarap. Kontento na ako sa bahay ko. Yung masyadong madaming gusto masama yung hindi yun, walang kakontentuhan sa buhay. Mali! Hindi ka kontento. Ang tawag sa iyo, na tumigil ka ng mangarap. Nakukuha niya? Nabalanse? Malinaw? Ayos. Contentment means your happiness doesn't depend upon circumstances. It depends upon God. Ang pagiging kontento pala ay hindi yung happy ka lang sa kung anong meron ka. Happy ka sa kung anong meron kang hindi mawawala sa iyo. At sino yon? Si God. Okay? Kasi po by nature, we are discontent. Talagang by nature ang tao hindi kontento. Laging gustong mag-acquire for more and for more and for more. Pero sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay makaka-experience ng rest in His goodness kasi tuturuan niya tayo maging kontento sa Kanya. Pag naunawaan mo, at kailangang maunawaan natin sa biyaya ng Diyos, na ang pinakamahalaga sa buhay ay siya, ang Diyos, eh di ikaw ay magiging kontento na. Bakit? Kasi meron ka na hindi na kailangan dagdagan pa. Meron ka na. Again, naalala niyo yung kwento nung lalaki na nakakita ng kayamanan sa isang lote. Nakahukay siya ng isang kayamanan sa lote. Si Jesus mismo nagkikwento noon. Binaon uli niya. Tapos umuwi siya. Pinagbili na niya lahat ng meron siya para mabili niya yung loteng yun. Tapos binalikan niya. Di ba? Alam niyo, yun daw, ganun din daw ang kaharian ng Diyos. Na pag nakilala mo ang Diyos at tinanggap mo ang kanyang kaharian, you are willing to give up everything. Bakit? Masaya ka na sa kung anong meron ka. And that is the Lord. Sino po rito nagsasabi na siya'y kontento dahil meron siyang Diyos sa buhay? Pwede bang marinig ko yung the best na palakpak ng mga kontento? As I end, babasahin ko po sa inyo yung last verse in Psalm chapter 34 verse 8.
New English Translation. Sabi po doon, taste and see that the Lord is good. How blessed is the one who takes shelter in Him. Gusto mo makapahinga? Take shelter in the Lord. Gusto mo makapahinga? Take shelter in the Lord. At ang kagandahan po, once we take shelter in Him, you will not just only taste, I mean, you will not just only see that the Lord is good. Marami kasi tinitingnan o nakikita lang niya o na-inform lang siya na ang Diyos ay mabuti. Kapatid, huwag kang ma-inform lang. Ranasin mo. Tikman mo. Itry mo that the Lord is good. Alam ko naman po, Pastor, na I will have rest in God. Oo nga. Alam mo, na-inform ka lang. So you just see that the Lord is good. You just heard that the Lord is good. You're just being informed that the Lord is good. Pero huwag ka makontentong na-inform ka lang, kapatid. Sabi ko nga sa inyo, huwag kang ma-inform lang ng preaching na ito. Be transformed. Huwag mong tingnan lang na ang Diyos ay mabuti. Tikman mo. Try mo. Ranasin mo. Taste and see. Pwede naman sabihin ng Diyos sa Bible, see that the Lord is good. No. Bakit merong taste? Gusto kasi ng Diyos, ayaw niya na alam mo lang. Gusto ng Diyos, maranasan mo. Mararanasan mo lang yan if you will rest in His goodness. Rest in His goodness. Tama na yung mga stress ng buhay. Rest in God's goodness. Bakit makakapahinga ka sa Diyos? Dahil siya'y mabuti. Wala siyang planong di mabuti. Lahat ng gusto niya para sa iyo'y mabuti. Lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti mo. Our God is good. Sino po rito ang gusto makapahinga sa buhay na ito? Rest in God's goodness. Sige nga, tayong lahat ay tumayo. At habang nakatayo ka at nakapikit, gusto ko na personally lumapit ka kay Lord ngayon. Our God is here. He is here. He said in His word, 2 or more gathered together in His name, He's in the midst of them. And we gather here in the name of our Lord Jesus. That's why the very presence of our dear God is here. He's here. And He's the one ministering to you ngayon. He is the one touching your heart. He is the one touching your soul. He is the one teaching us today. He is good. He is good. Alam ng Diyos yung mga nagpapahirap sa iyo ngayon eh. Alam ng Diyos ngayon yung mga nagpapapagod sa puso mo, pumapagod sa puso at isip mo. Alam ng Diyos yung mga stressors ng buhay mo. Maybe, meron dito that you are in great need of people's acceptance. Or maaaring meron ditong takot kang magkulang because hindi na lang naman po, Pastor, yung sarili ko, iniisip ko, yung pamilya ko ho, kaya ayaw ko magkulang. Maaari namang hindi mo makita yung bright side ng buhay, kaya instead na maging grateful, lagi kang nagko-complain. And yan ang pumapagod sa iyong buhay. Or yung lagi mo na lang nakikita ang blessing ng iba, di mo ma-appreciate kung anong meron ka at nakaka-stress yun sa'yo. Kung ikaw ay isa sa mga nabanggit na yon, pwede bang habang nakayukot nakapikit ka, kausapin mo si Lord at sabihin mo, Ama, pagod na po ako. Gusto ko po ng rest. And you said in your word, na ako'y lumapit sa iyo at bibigyan mo ako ng kapahingahan, kukunin mo yung burden ko. Pero lalapit ka lamang sa Diyos na mabuti. Kasi lalayo ka sa hindi mabuti. Pag natetreten ka, lalayo ka. Pero pag may peace ka, pag kilala mo, pag rebuild sa iyo yung personality nung lalapitan mo, lalapit ka
Kaya ang number one na dapat munang ma-reveal sa atin ngayon, yun ang hihilingin natin, na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay hindi galit sa'yo. Ang Diyos hindi ka kinokondem. Ang Diyos hindi tinitingnan ang flaws natin. Ang Diyos hindi tinitingnan yung di magandang past mo. Ang tinitingnan niya ngayon yung puso mo na gustong lumapit sa Kanya, gustong makapahinga, at nagtitiwalang siya ay mabuti. Ladies and gentlemen, gusto ko pong muling ipakilala sa inyo ang ating Diyos. At hindi lang siya Savior, hindi lang siya Lord, hindi lang siya King. He is your Father. And He is good. He is good. He is good. He is good. Be confident. Be confident to approach the throne of God's grace. Bakit? Dahil ang nilalapitan mo ngayon, ay Diyos na mabuti. Kapatid, lapit. Habang nakapikit ka, as you worship God, lapit. Mamahinga ka sa kabutihan ng iyong Ama. You are good. You are good, Lord. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, Ika'y mabuti. you are good. At walang ibang hingad sa amin, kundi ang ikabubuti namin. Oh, you are good. You're good. Oh, And you will never let us down. you are good. Ayaw mong kami ay papagod. Ayaw mong kami ay malupaypay. You're never gonna let me down. Oh, you're never gonna let me down. Come on, tell it to God right now. You're never Oh, you're never gonna let me down. Oh, you're never gonna let Yes, you are me good. down. You are good. Come on, church. You're good. Let's worship the good God. Oh, you are good. Come on. You're good. Oh, Let's celebrate the goodness of the Lord. you are good. You are good. You're You are good. good. Oh, you are good. You're good. Oh. Lahat ng nagsasabi sa Diyos ngayon ng kanyang mga kabigatan at gusto niyang makapahinga. Lahat ng nagsasabi na pagod na siya sa pamamalimos ng acceptance ng iba. Gusto kong makita mo ngayon na ang Diyos ay mabuti at tanggap ka niya, maging sino ka man. Sa lahat na nagsasabing pagod na siya, dahil takot siya ng magkulang, pagod na siya, ayaw niya ng kakulangan sa buhay. Gusto kong makita mo ngayon na ang Diyos ay mabuti. At ang Diyos na mabuti ay hindi madamot. At gusto niyang i-provide ang mga pangangailangan mo. Sa lahat ng nagsasabing siya'y pagod na, dahil ayaw niya na siya ay nalalamangan ng iba, gusto kong makita mo ngayon na ang Diyos ay mabuti. At ang Diyos na siyang tinanggap mo at sumasama sa iyo, ang lamang mo sa iba. I am releasing rest in God's goodness. In Jesus' name. Lahat ng mga napapagod, ibigay mo ang kapagurang yan
sa Diyos at papalitan niya yan ng pahinga ngayon. Come on. Lahat ng nakakapagod na, lahat ng nakaka-stress na sa'yo, give it to God. Leave it to God right now. Maging kayo pong mga nasa kanilang tahanan. Come on, make a gesture na inililip mo patungong sa langit yung burden mo. Come on, make a gesture. As if you're putting those burdens in your hands at inililip up mo ngayon patungo sa langit. Come on. And then, make a gesture also. Pagkatapos mong gawin yon, make also a gesture na para baga may tinanggap ka sa itaas. Come on. Receive it. And that's the rest that comes from the Lord. Come on. Receive it. Receive it. I am releasing rest. Now, I am releasing rest. Kapahingahan. Kapahingahan. Nadulot ng Diyos na mabuti. Kapahingahan. Nadulot ng pagkaunawa na ang Diyos ay mabuti. Rest in God's goodness. Rest in God's love. Receive it in Jesus' name. Thank you so much, Father. Unto your loving hands once again, we entrust and dedicate our lives. Karapat-dapat kang pagkatiwalaan ng lahat dahil ikay mabuti. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.